Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa inyong pagsama po sa amin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Masayang hapon po ang ating pagsasamahan dahil ang ating bisita po ngayong hapon ay mahusay na artista, napakagandang dilag, at minsan kontrobersyal. Naitay Kapuso, please welcome Ara Mina! Gusto mo yun? Maganda, mahusay, kontrobersyal. Oo nga, talagang may controversial. Bahagi yan ng ating pag-uusapan. Kumusta ka? Bakit ang ganda-ganda mo ngayon? Totoo, you're looking good. Really po? Totoo. Wow. Totoo. Thank you, Tito Boy. Salamat. Nakapag-recharge somehow. Medyo tulog, kain, ganyan. Sarap, no? When you find time to take good care of yourself. Yes. Pag-usapan natin, ito'y napaka-exciting na kwentuhan dahil nagsimula ka dito sa industriyang ito, ang pangalan mo ay Ara Mina. Yes. Go back to the time, the very, very first time na publicly ginamit mo yung pangalang Ara Mina. Saan ang galing Ara Mina? Inintroduce ako sa That's Entertainment. Ara Mina ang name ko. And yung Ara Mina, yun yung name ni Christine, Ara Christine, and Mina, name ni Baching, yung isang kong sister, Mina Princess. So kinuha doon ng mami mo? Yes. It was your mom who gave you that name? Yes. That's Entertainment? Yeah. Pagkatapos ang Ara Mina, naging Ara Mina Reyes. Ara Mina Reyes, movie na si Mario Osigoko. Nilagyan naman ng mommy ko ng Reyes kasi parang ang dating kasi doon ng Ara Mina parang first name lang, parang walang apelido. Parang 'di ba Ara Mina, Carmina, parang ganon. Ara Mina. So nilagyan niya ng Reyes doon sa movie na si Mario Osigoko. Itong mga pagmumuni-muning ito, mami lahat ito? Yes. Okay. Wala akong so kinalaman. Parang nakulangan siya at walang apelido. Yes. Bakit naman napunta sa Dara Mina? So, bakit At nawala na yung Reyes? Nawala na yung Reyes. Okay. Ang story po dyan, Tito Boy, naku, sikat na sikat sila Donna Cruz, sikat na sikat sila ganyan. Yung mga initials ng mga sikat. Okay. So, parang, lagyan natin gawin natin alisin na natin yung Reyes, masyado daw mahaba. Ara Mina Reyes, masyadong mahaba. So, ginawa niya para Dara Mina. So, sa pelikulang Flor Contemplacion. Okay. Ako naman, nakinig naman ako. Mabait naman akong anak Mabait na ko. bata, masunurin. Kung anong gusto mong itawag sa akin, mami, okay ako. Opo. So yun ang reaction mo. Hindi ka pa dito nalilito na bakit parang papalit-palit ako ng pangalan. Siyempre, parang minor de edad po ako. So, nakikinig po ako sa mami ko. Ito. At ang sumunod na pangalan dito ay... Danica Gomez. Yan ang gusto kong itanong. So, mula sa Dara Mina, paano napunta sa Danica Gomez? Kasi sumikat si Charlene Gonzalez. So, yung G, may letter G si Gonzalez. Okay. Sabi ng mami, Naku, masyadong maikli ang Dara. Gawin natin Danica. Tapos, di ba sikat sila Richard Gomez, di ba? Okay. Gawin natin Gomez. Oo. So parang... pero alam niya na pang-apat na itong pagpapalit. Opo. Okay lang sa kanya. Wala naman po sa kanya. Okay. Ikaw, ang iyong reaksyon, okay. Sigurado ka, Mami, pang ilang palit na natin to. Kada pelikulang ginagawa ko, pinapalitan niya ng screening. Kaya hindi ako makilala. Pero may lito ba ang mga tao na, ikaw ba yung dating Ara Mina? Ikaw ba yung dating ganon? May ganon mula sa tao? O wala? Hindi. Di ba si Ara Mina ka, yung sa Dats? Oo. Iyon yung nung nagsushooting, yung Danica Gomez sa pelikulang Jacob CIS with Ace Verhel. So, nung sinabi, di ba ikaw yung si Ara Mina sa Dats? Oh, kilala pala akong Ara Mina eh. Oo nga. Sabi ko, Mami, ibalik na lang natin. Oo. Sandali, pero walang nagsabi, di ba ikaw yung Kasi Dara Mina din? Sabi, sino yung artista dyan? Si Danica Gomez po. Sino yun? Anak ba nung yung sino ba tong artistang to? Ganon. Sinong Danica Gomez? Eh, pagkita nila, tinuro. Di ba
ba si Aramina yun? Narinig ko. Sabi ko, Mami, kilala akong Aramina. Okay. So yun yung panahon at lumapit ka na, nakipag-usap ka na kay Mami. Na-convince ko na, Mami. Balik na natin sa Aramina, parang awa mo na. Okay. Did she try again pagkatapos Hindi noon? na. Hindi na, kasi parang napagod na siya mag-search ng names. Oo, at saka mag-antay kung sino ang sisikat. Yes. Baka may J naman ang sikat ngayon. O di kaya letter P ang Oh, sikat. kaya naging Daramina, sumikat kasi si Donita Rose, So may D. Donna Cruz. Okay. Kasi nasa Viva ako eh. Sila yung mga bida nun eh. Ako supporting role lang. So, kaya parang, lagyan natin letter D yung Aramina. Yung mga G naman sila Goma, sila Richard Gomez, Gomez, Charlene. Gonzales. So pinaghahalo niya. Pinaghahalo niya, nag-experiment talaga siya. Maganda naman pala ang kanyang intent, ika nga. Yes. Buti nga si Christine Reyes, tapos. Hindi siya pinalitan? Hindi siya pinalitan. Pero Hazel, from the very beginning, you always wanted to be a movie star. Yes. Nag-start yung passion ko nung napanood ko mami ko sa Channel 9. Napapanood ko siya, yung movies niya, black and white pa, with Dolphy, FPJ, Pangalan ng Era, mami mo? Venus Imperial. Right. Kasi yun yung ano niya, may 2-year movie contract siya pagkapanalo niya ng Mutya ng Pasig noon. So, tinapos lang niya yung contract. And after that, hindi na siya nag-artista. Doon nag-start yung, sabi niya, dapat mag-artista ka rin tulad ng mami mo. So, yun yung mga ano ng relatives ko. Nagpa-practice ka nung bata ka? Yes, kung ano yung nakikita ko sa TV, gagayahin ko sa salamin, iiyak ako. Oh? Tapos, sikat ako sa pamilya namin na baliw-baliwan, Uh-huh. na sisa. Naalala mo? Opo. Yung piece mo, yung Crispin, Basilio. Oh, Nasaan na ang anak ko? Tatawa ka, iiyak ka. gawin mo nga uli. Ang ganda, ha? Paano? Ito yung audition piece ni Hazel, ni Aramina po. Paano? Crispin, Basilio, nasaan na ang anak ko? Yun, ganun. Tapos may mga luhod-luhod pa ako, yung sa ganun, sa floor. Oo. Kaakibat ng trabaho ng isang aktor ay kontrobersiya. Madalas sinasabi ng tao, si Aramina, napakalapitin ng intriga, napakalapitin ng kontrobersiya. Alam mo ito? Opo. May paliwanag yan kung bakit? So, maybe masyado akong gullible. Masyado akong Miss Friendship. Okay. Kasi ako sa akin, wala akong masamang tinapay eh. Tumawid ka matagal na sa politika, mula sa show business. Pagdating sa mga kontrobersiya, pagdating sa mga intriga, ano ang pagkakaiba ng intrigang showbiz at intrigang politika? Meron ba? Parang hindi na rin eh. Pareho na rin. Parang parehas na rin ang politics and showbiz. Kasi minsan ang politics parang nagiging showbiz na rin Okay. sa mga intriga. Dalawa ang pumapasok sa aking isipan. Yung kontrobersiya na may kinalaman sa dad mo, hindi masyadong challenging yun. Sa dad ko. Remember that whole controversy about your dad? Na-discover ko Yes. yung dad ko. Well, naging sobrang malaki rin yun na controversy sa akin. Pero for me, hindi siya controversy. It's a revelation na matagal ko nang hinahanap for myself. Yung Okay. emptiness sa akin, which is, yun yung question sa akin nung bata pa ako eh. Parang may emptiness sa sarili ko. Na nahanap mo, noong nahanap mo ang tatay mo? Yes. Oo. What was that like? Paano ka naapektuhan nun bilang yung relasyon nyo ng mami? Wala naman. Wala naman. Wala naman. Nakaganda? Nakaganda naman. Pero ano lang, sa daddy ko. Sa kinalakihan kong ama, si Daddy Romy. Yun yung hindi kami nag-usap for 2 years. Because of that? Yes, oo. Siyempre, na-hurt siya. Pero ngayon, okay kami. We're very close. No, but you understood that. Naiintindihan mo kasi siya ang kinilala mong ama. Alright. Kaya that time, hindi na ako nagpalit ng surname.
Kasi my dad, Chuck, wants me, gusto niya akong i-adopt. Pero sabi ko, hindi na ako magpapalit ng surname. Today, kumusta yung inyong mga relasyon? Well, nung wedding ko, it's my dream na mapagsama sila. At nagsama? At nagsama, my dad, my daddy. Dad is Chuck. Chuck, and Daddy my daddy is Romy. Okay. Sarap. Ganda. Yeah. Andun sila, isang table sila. That's my dream. Oo nga. Oo. Yeah. And that was a beautiful wedding. Yes. And that brings me to where you are today. Kasi ngayon, ikay nasa isang blended family. Yes. Kumusta? Okay. Kumusta ang relasyon ni Mandy kay Dave? Ang relasyon mo sa anak ni Dave? How are you? Okay kami. Si Kirsten, pag umuwi dito, she's studying abroad eh. Close sila ni Mandy, and then Kirsten, I can feel her love. Kirsten is a daughter of Dave. Yeah, Okay. sa previous wife. All right. And then I met Dave's wife. Okay din kami. And Dave is also friends with Patrick, Yeah. Mandy's dad. Yes. One time, one New Year celebration, doon kami nag-celebrate sa bahay nila Patrick. Oh, Oo, okay. with Dave, yeah. Ang ganda. It is possible, di ba? I think nasa akin din kasi yon. Okay. Kumusta ka bilang ina? Okay ako na hindi ako stricta. Si Patrick bilang, do you co-parent? Yes, co-parenting kami. Okay. Pag meron kaming kailangang sa school, mag-uusap kami na kunwari pag hindi ako pwede, can you Siya. attend? Oo. Or pag siya, ako. Kailangan merong isa sa amin kasama ng anak. What And about, minsan naman sabay talaga kami. Okay. Pag teacher-parent day, ganun. what about finances? Finances, sharing din kami. Oo. Pero klarong pinag-uusapan. Ito iyo, akin ito? Eto, kunwari, like sa driver, hati kami. Oo. Ganon, Oo. driver ni Mandy. Tapos, allowance naman, syempre, yung mga ibang needs ni Mandy, ako na. And sa tuition naman sila. What about Dave and Mandy? Kumusta sila? Okay naman sila. Sakto lang na, kasi lagi rin busy si Dave, and si Mandy, ang school niya ngayon, aalis sa bahay, 5:30. Ang school niya, 7:30 to 3 p.m. Anong tawag ni Mandy kay Dave? B2. Okay. Kasi baby 1 ko siya, baby 2 ko to. Parang ganyan, kaya B2 ang tawag At huwag kang niya. magpapalit ng pangalan, ha? Mandy yan. Yes. So what made you fall for Dave yung mga conversations na? At saka pagiging persistent niya. He's very persistent. At saka makikita mo yung... Kasi nga, syempre hindi ko siya masyado sineseryoso noon, hindi pa siya annulled eh. Okay. Nung inano niya na annulled na siya, ay, seryoso. Okay. Yun, doon ko na na-realize, seryoso to sa akin. Kinabahan na ako. Kinabahan ka na? Oo. And then you realized that he was the man you wanted to spend the rest of your life with. Parang nangyari kasi naging exclusively dating na kami. Inabot siya ng pandemic eh. Oo nga, naabutan ng pandemic. Yung ibang kasabay niya, nag-disappear na rin kasama ng pandemic. Kasabay niyang nagpaparamdam. Mga kasabay niya nagpaparamdam. Let's do fast talk. Hindi ako mabilis, hindi ako fast. Bibilisan natin ng konti. Okay. Hazel. Mana, Mina. Mina. Ayayay, hayahay. Ayayay. Paandar, pasabog. Pasabog. Sexy, curvy. Curvy. Masaya, maligaya. Masaya. Maganda, mapera. Maganda. Mataray, maldita. Maldita. Mano po, naku po. Mano po. Mas masakit, matalong best actress o mag-ghost ng boyfriend? Mag-ghost ng boyfriend. Mas mahirap, umarte, mag-inarte. Mag-inarte. Mas masarap, blueberry, hazelberry. Hazelberry. Mas mainit, yakap ni Dave, halik ni Dave. Mas mainit, yakap ni Dave. Mas maganda, ikaw o si Christine? Ako. Artista ang kamukha mo?
Artista, Sharon? Artistang hinahangaan mo. Ate B, Sharon? Paano ka maglambing kay Dave? Hug. Paano maglambing si Dave sa'yo? Pa-baby talk. Kailan ka pinaka-sexy? Pinaka-sexy, everyday. Sexiest part of Dave's body? Sexy. Mata na lang, mata. Guilty or not guilty? Ayaw nang magpa-sexy. Guilty or... paano? Guilty or not guilty? Ayaw nang magpa-sexy. Are you guilty or not guilty? Not guilty? Guilty or not guilty? Nataraya ng isang senior star. Guilty? Guilty or not guilty? Na-take advantage sa isang eksena. Guilty? Guilty or not guilty? Sumisilip sa phone ni Dave. Not guilty. Guilty or not guilty? May in-unfollow na artista. Not guilty. Lights on or lights off? Lights on. Wow! Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Everyday. Bibigyan kita ng pagkakataong tanungin ang iyong sarili. What would you ask yourself? Hindi ka pa napapagod? At ano ang kasagutan sa katanungang yan? Hindi ka ba napapagod? Hazel, ang kasagutan. Sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Back in the show, dito po sa Fast Talk with Boy Abunda. Medyo masyadong seryoso itong ating pag-uusap, including Fast Talk. But let's go to Ay Pag-ibig. Kasi baka nakalimutan na ng ilang mga manunood na ikay isang mang-aawit. Kinakanta mo ba yan tuwing kampanya? Nako, May mga request? Nagulat nga ako kasi talaga ba? Nire-request pa rin yung Ay. Parang everywhere I go, nire-request yung Ay. Siyempre. Ako na nga yung parang, pwede bang iba na lang? Ibang kanta na lang. Ngayon, napabalita na naghiwalay si si Christine at saka si Marco Gumabaw. Talaga? Kailan? Oo nga eh. Unang-una, what do you know? I mean, what can you share with us? Pangalawa, sa mga pagkakataong ganito, paano mo sinusuportahan ang iyong kapatid? Doon muna tayo sa what do you know? What can you tell us? Well, syempre, kung anong alam ko, it stays with me. And I am not the right person kung anong a real score. But, I respect that. Pero ano ba talaga ang nangyari? Okay, go ahead. Si Christine, she's mature enough. And basta ang masasabi ko lang sa kanya, andito na kami family. And wala na akong, you know what I appreciate kay Christine after election. She just texted me and, ate, ano gagawin bukas? Dinner tayo. Oh. So, yung mga simple things na ganun, Right. Maybe to comfort me. And she knows naman na andito rin ako for her. And I think she knows what she's doing and nagko-confide din naman siya sa akin. And sinasabi ko kung ano yung opinion ko, pero ang sinasabi ko sa kanya, ikaw pa rin ang magde-decide kung ano ang nasa puso mo. And basta, kung saan ka masaya, nakasuporta kami ng family. Sarap pakinggan yung pagbibigay suporta ng kapatid sa isang kapatid. At saka minsan, hindi masalita. Just a call to say, halika, kain tayo. Di ba? Yes. Because alam ni that, you know, you went through difficult times. I mean, Yes, it was not easy. Yeah. The last few months. Nakakahanga, nakaka-appreciate. Na-appreciate natin yun. Yeah. We wish both of them the best. Hindi man sila pinalad na magkatuluyan, but individually, sana'y maayos. Yeah. Basta naniniwala ako kung kayo para sa isa't isa. Kayo. At the end of the day, magkaibigan pa rin kayo, 'di ba? If hindi man naging kayo. And si Christine, matanda na siya. Hindi. She knows what she's doing na. I know. But how is she doing now? She's okay? She's okay. Okay. She's doing fine. All right. Baby, kayo ni Dave, napapag-usapan? Yun na nga eh. Kaya kailangan ko ng ano. Gusto ko yung yun na nga. Ayun na nga eh. Kailangan kong i-check sa ubi ko. Hindi pa ako nagpapa-check up eh. But you want a baby? Yes, actually, I want a baby boy.
Oo, baby boy Abunda. Maraming Thank you. salamat. Thank you. Flowers for you. At maraming salamat, Thank you, Miss Tito Danica Boy. Gomez. Danica Gomez po. Oo, ayan. Aramina po, maraming Thank you, supportahan po Tito natin. Boy. Lahat ng Love mga you. proyekto, love you. Lahat ng kanyang mga proyekto ay supportahan po natin. Nay, tay, kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Be kind, make your nanay proud, and say thank you. And do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now, and God bless. Chris Jasler, maraming salamat. Voice of La Camela de Boracay, thank you.